Ayan, meron na kaming dalawa pang kasong hinahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case, mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. May timetable na ho tayo. Wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable dyan. Kinakalap namin ng evidence. Yan, binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file ng kaso, press con, tapos na. Tapos, malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi po ganun ang ating sistema dito. Sa atin, gusto natin, matapos ko as soon as possible tayo. Kung pwede nga, kung talagang ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ng 2 taon yan, may judgment na yan. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat ang depensa hindi rin abutin ng 1 taon. Sabihin nun, 2 taon yan, meron na dapat resulta yan. Ang kaso sa husgado. Kaya hindi sanay ang tao dyan, sanay tayo. File mo. Kasi, di ba matagal na nung ma-dismiss ang kaso. Hindi ho dapat gano'n. Kasi ang lugi dyan taong bayan. Hindi na natin nakukuha yung pera. Mapapanis na yung mga kailangan makuha. Simulan na ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, base sa initial na investigasyon, itinuturing ang dating House Speaker bilang central figure sa flood control scam. Itong kaso po ni former Speaker Martin Romualdez, alam ko po marami pong nainit dito. Pero dito po kami, siguro ito po yung strength ng Office of the Ombudsman dahil sa bagong rules namin na hindi po kami magfa-file hanggat hindi siya malakas. So, kailangan mo talaga lahat ng elemento ng bawat crime ay na-fulfill ng ebidensya, na-satisfy. Further, despite a precautionary whole departure order issued by the Sandigan Bayan, this office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. Nakatanggap umano ng credible intelligence reports ang Office of the Ombudsman kaugnay ng patuloy na pagtatangka ni dating House Speaker Martin Romualdez na lumabas ng Pilipinas. Ayon kay Assistant